walang puwang ang ICC. Mula sa pinaka-fundamental or basic court, which is the barangay justice system o yung barangay court, hanggang sa Korte Suprema, hanggang sa Court of Tax Appeals. Tingin po sa ating balita, informasyon tungkol sa bagay na yan, na allegedly para iboto na straight yung mga pumunta daw sa Hong Kong. Pero alam nyo, yan po ikinakailangan i-verify mabuti sapagkat mahirap, baka tayo makuryente, baka yan fake news, napakahirap yung misinformation at saka disinformation sa kasalukuyan. Siyempre kapag ka namimigay ka ng ganong amount, sabi ang sinasabi, 200 Hong Kong dollars, hindi naman pwede makaligtas yun sa kaalaman ng lahat, lalo na yung mga hindi pumunta halimbawa doon. Dahil sa solid Duterte ang BARMM, pinilit bilhin ng mga Marcos ang BARMM sa halagang 485 million para sa goal na 12-0 vote para sa senatorial slate ni BBM sa darating na eleksyon. Ano nga po dito sa mga binabanggit yung mga pangalan, kung sila ba, kung sakasakali nga po ay kasama, no? Dito po sa pag-i-issue po ng arrest warrant. Pero kung tutunghay lang po natin mismo yung sinasabi po ninyong main character dito na si dating Pangulong Duterte, sa usapin po ng politika, attorney, ano po ang inyong pananaw dito sa pag-aanalisa po ng iba na mukhang kung ikaw ang gobyernong nakaupo ngayon, hindi mo hahayaan na magamit ito sa politika, sa pamamagitan po, magamit ito para makalamang ang mga pambato ng oposisyon, particular. Yes. Magandang morning sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Hindi lang bell, hola. Oo, hindi lang bell. Oo, bell all nyo po para nakatanggap ng notification every time na meron tayong upload. So ngayon, checkmate na ho si Bongit. Yan ang yung title na tatalakayin natin at i-reaction na natin ngayon. At doon, umano'y warrant of arrest. Ang sabi nila, umano'y arrest warrant versus PRD. Hindi pa masagot ng IC Assistant to Council ng Pilipinas. Kasi mga pautot lang ho kasi nila yan. Oo, mga chika ba? May masabi lang, malihis lang yung BICAM issue, gagawa-gawa sila ng mga bagong istorya. Gusto nyo, mamaya, siyempre bago natin simulan itong talakayan natin, isang like, isang share. I-like nyo kagad yung video at i-share nyo kagad para mas maganda yung algorithm natin. Ito, maganda yung pag-uusap natin dito dahil meron ho tayo na balitaan na yung rally sa Hong Kong ay paimbestigahan. Anak kayo ng tipakulong. Wala nga ho kayong ebidensya eh. Nakita nyo lang na sobrang dami yung tao eh. Natakot na kagad kayo, paimbestigahan nyo. Mamaya, bakit hindi nyo suspindihin na o cancel? Ayan, wala yung mic natin. Sorry ha. Bakit hindi nyo imbestigahan o cancelin na yung kandidatura ng isang babaeng taga Batangas? Yun, for sure, makikita nyo yung ebidensya. Talagang siya sa kamay niya, harap-harapan, namimigay siya ng kwarta. Diba? Tapos itong nangyari sa rally, kusan loob ng mga ating kababayan na suporta sa mga Duterte, bibigyan nyo ng malisya. Aba. Ibang klase rin talaga kayo mamulitika. Sagad-sagara na yan. Pati yung, nagbigay lang ng opinion at suggestion si Atty. Respicio. Ginawa nyo rin ang kwento, dinimanda nyo pa yung tao. Ito, pasok natin to. Kapag tumawag si PRRD at ito'y bluff lang, tapos na si Marcos Jr. Nako, yari. Sa isang matapang na pahayag na inilabas ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte laban kay Marcos Jr. kung saan tila iginiit niyang kung ito'y bluff lamang, posibleng matapos ang liderato ni Marcos kung gagawa ng isang hakbang si dating Pangulong Duterte. Ang naturang pahayag ay mismong ipinost ni Mayor Baste sa kanyang official Facebook page na agad namang nag-viral at naging sentro ng matinding diskusyon sa social media. Sa kanyang Facebook post, tahasang sinabi ni Mayor Baste,
When PRRD calls and it's bluff, Bongbong Marcos is done. Nako, Bagamat walang yari kayo. Pwedeng mangyari yun. Kasi pag halimbawa, nabuwisit si Tatay Digong at ginagawan siya ng kwento, aarestuhin. Ang tao na wala namang kasalanan, siyempre, mag-iisip din yan. Ngayon, ito po, meron po tayong paalala. Oo. Ang hirap kasi sabihin, lalong-lalo na, wala pa tayong matibay na, hawak. Kaya wag na lang muna pala. Doon na lang muna tayo doon sa mga lumalabas na issue. Kasi dito sa mga ginagawa nitong mga pandodorobo at panggigipit sa mga Duterte, makikitaan mo na sila na wala na talaga silang mga gustong gawin, kundi talaga mawala at maalis sa politika ang mga Duterte. Kasi meron silang malaking plano. Ang alin? Ubusin. Meron ako papakitang video sa inyo sa barn. Meron hong nag-expose na malaki ho pala ang binayad para mag 12-0. Ito ho sasabihin ko sa inyo. Taga Mindanao, alam nyo na. Ang Duterte lang nagbigay ng pag-asa. Doon naman sa tumanggap ng kwarta o kahon ng mga opisyalis sa barn. Sorry na lang po kayo. Makakaawa kayo pati. Sabagay, hindi natin kayo masisisi. Baka mamaya, ganun din, no? Gigipitin din kayo pag hindi kayo pumirma. Agaya sa nabalitaan natin, meron tayong isang kaibigan. Meron siyang amo dyan sa Green Hills, pero taga Mindanao sila. Ganito ho. Hindi ho pumirma itong kongresista na to dahil maganda, tiwala, at malaki ang respeto niya sa mga Duterte. Meron ho siya mga kasamahan dyan sa Mindanao na nagsipirma. Wala tayong magagawa. Baka yun sa mga nagsipirma na yun, talagang gipit na. Good for congressman na yun, nabanggit sa atin. Hindi ko na masyadong nakilala at na ano yung pangalan Nabalita lang sa atin, kanyang kakilala. Ito pa, tuloy natin. Direktang paliwanag si Mayor Baste kung ano ang pinagmulan ng kanyang pahayag. Binigyan ito ng matinding interpretasyon ng publiko na tila nagbabadya ng panganib sa liderato ni Pangulong Marcos kung sakaling si former PRRD ay kikilos. Isa sa mga interpretasyon ay posibleng lumalalim na ang hidwaan sa pagitan ng Marcos at Duterte camp, lalo na't kasunod ito ng mga lumalabas na ulat hinggil sa posibleng warrant of... Ito lang Ito lang, isang ano lang naman to, isang opinion lang naman natin to. At isang parang ganito gawin natin, no? Kung halimbawa ba marinig nyo na yun nga nagkaroon ng tawag na ba? Ang tanong, kayo sumagot niya sa comment section. Ano ang gagawin nyo? Arrest ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Duterte. Ayon naman sa Truth Stream, former PRRD, the rock star beats the propaganda machine. When former President Rodrigo Duterte boarded the plane bound for Hong Kong for an event that had been planned months in advance, the real fake news factory and propaganda machine went into overdrive, fabricating stories about a supposed looming ICC arrest. This narrative spread like wildfire. Mainstream media, ever eager for sensational stories, quickly latched onto the false claims. And unsurprisingly, these narratives sell, especially when it involves a Duterte. Negative stories about the former president or Vice President Sara always attract attention. But former PRRD paid no mind to the breaking news. In fact, he considered it nothing more than the usual noise. He's been waiting for the ICC for years, and not once has he been afraid. He's not running from anything. While some are afraid of their own shadows, they are the ones whose incompetence and failures have made the headlines lately. They are the ones who can't control their shaky cabinet ranks, the ones who fail to meet Supreme Court deadlines for unresolved issues.
All while Yan ay mga propaganda lang. Eh, kita nyo naman, wala naman jurisdiction ang ICC rito. Sinabi na rin ni Atty. Vic yan sa kanyang live kahapon. Kaya nagugulat tayo, lahat ho yan ay propaganda na lang. O, para makaiwas sa usapin sa BICAM, ipinapasok nila yan. Kita nyo, nagpasok sila ng kapulisan sa Davao. Talagang yung mga pulis Maynila pa talaga ang dinala doon. Ang tanong, uurong ba? Uusad ba yung mga plano na naman? Hindi na naman uusad yung mga plano nila eh. Walay talaga. Walay talaga yung mga plano nila kasi ang utak, wala rin. Ang utak ng lahat na nag-iisip niyan, wala rin. O bahong-baho na ho sa taong bayan. Kaya gagawa sila ng ibang taktika para magkaroon na naman ng diversion. Yung BICAM ay malihis na naman. Hindi ho malilihis yan. Andyan at andyan pa rin yan. O ito, pakinggan natin ang sinabi ni Atty. Vic kahapon. Walang jurisdiction eh. Ang kukulit ito mga, ewan ko ba, dito sa mga bakulaw at mga durobo ng bayan na ito. Wala pong puwang ang ICC sa ating bansa. Di ba? Wala po silang jurisdiksyon kay Pangulong Duterte o kung sino mang Pilipino na nais nilang litisin. Sapagkat bukas po at gumagana ang lahat ng antas ng ating korte. Ultimo, ang barangay court o yung barangay justice system ay buhay, umiiral, bukas. Kaya walang paglagyan, walang puwang ang ICC. Uulitin ko, walang puwang ang ICC. Mula sa pinaka-fundamental or basic court, which is the barangay justice system o yung barangay court, hanggang sa Korte Suprema, hanggang sa Court of Tax Appeals, hanggang sa Sandigan Bayan, hanggang Ombudsman, hanggang Department of Justice, ang mga provincial, ang mga city prosecutors, bukas po ang kanilang tanggapan. Kaya walang puwang ang ICC sa ating bansa. Nawawala-wala lang ho yung Shout signal. out po sa Yan, nawawala ho yung signal eh. Kahit dito sa programa ni Manong Ted, may pag-uusap din dito eh. O sasagutin din niya ito yung babae na abogada. O siya yung dating nagsasabi na ICC. Ewan ko ba, ano na naman yung pananaw niya dito at yung pronouncement niya dito. Gusto natin sa kanya magmula sa interview ni Manong Ted sa kanya. Ito hong sinasabi po ng Malacanang. Ito lang, may pasok lang ha. Baka mamaya naguguluhan kayo. Ilang bansa na ang hindi nakikinikilala ang ICC? Unang-una na dyan, ang Pilipinas. Pangalawa, ang China. Pangatlo, North Korea. Pang-apat, Russia. Pang-lima, United States. Pang-anim, India. Pang-7, Indonesia. Pang-8, Iran. Pang-9, Iraq. Pang-10, Israel. Pang-11, Libya. Pang-12, Qatar. Pang-13, Saudi Arabia. Pang-14, Sudan. Yan po yung mga bansa na hindi na ho kinikilala o hindi kumikilala sa ICC. Bakit ba kasi pinagpilitan nyo pa na ICC? Wala na ho yan jurisdiction. Ang titigas ng ulo nyo. Baka naman talaga namang may masay lang. Wala tayong magagawa. Sige, isay nyo na lang. Tuloy. Ayan na, humina lang yung signal natin na. Wait lang tayo. Palakasin lang natin yung signal natin kasi nawawala-wala. Ang hirap pag ganito, no? Minsan nawawala yung signal. Ano ba yan? Humina lang po yung signal ha. Pasensya na kayo. Tuloy natin. Here ni Sir Ted, here on the show also, you were saying na may naririnig na kayo na anytime may maglalabas ng warrant of arrest para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Actually, nandun kami sa rally nung March 8, umaga sa may Liwasang Bonifacio. Dahil International Women's Day. Kasama ko yung mga nanay. Tapos medyo may nagsabi na mukha may warrant of arrest. Kapit-kamay lang kami na kung sana totoo. Pero lumipas yung araw nang walang official confirmation galing sa ICC. Ngayong araw naman, ang naririnig ko, posibleng magkaroon din ng warrant of arrest dun sa domestic charges. So, merong nakasampang reklamo kay Duterte na incitement to sedition. Tapos, di ba, noong December, nautusan din itong DOJ na buuin ang kaso sa crimes against humanity laban kay Duterte. Posible din na merong galawan doon. Kaya abang lang kami, mukhang lahat ng tao, ang tanong, huhulihin na ba kung ano man ang warrant na yan? Ang tanong, joke ba yan? Ate, huwag kayong magpatawa. Dahil hindi naman papayag yung mga kababayan natin na milyong-milyong sumusuporta sa mga Duterte. Joke ba yan? Narinig ko, no, sinasabi ni former Secretary Harry Roque na yung arrest warrant ay tungkol doon sa inciting to sedition at hindi sa ICC. Ano pong inyong komento ron? Posible talaga yan kasi ngayon talaga nang susulputan yung mga sumisingaw yung baho. Finally, di mapapaharap na siya sa hustisya. Kaya lang, hindi ko kabisado yung process doon kung nasaan na sila. Pero ang intindi ko, nakaumang na yun at nagkaroon na ng preliminary investigation. At ito namang mga warrant of arrest, as soon as madetermina ng isang korte o kaya ng huwes na there is reasonable basis na talagang itong taong to ay malamang sa malamang ay guilty dahil reasonable certainty of conviction sa domestic courts ang parang threshold. Dito naman sa ICC, basta masabing there is reasonable basis to believe that he or she committed crimes against humanity and that there is possibility for this person, there's possibility of flight. Itong paglabas niya nga, could be an indication. Kaya sa bahagi ng ICC, palagay ko, mape-pressure ito ngayon. Opo, dahil kayo po ay isa sa mga abogado ng mga nagreklamo po dito sa ICC, hindi ba kasama sa protocol ng ICC na copy furnish kayo ng arrest warrant kung meron na nga? Hindi po. Kung ang arrest warrant kasi ang objective ay ang paghuli, walang role yung mga biktima dito sa enforcement ng warrant. Sa investigation stage, medyo maliit lang din yung role ng mga biktima kasi ang tanging gawain namin ay dapat mag-submit ng ebidensya na isubmit na namin yun nung panahon ng preliminary examination. Nung pinressure namin or hiniling namin na buksan na yung investigation sa Pilipinas. Ang patuloy pa rin hinihiling sa amin ay magbigay ng impormasyon at saka sa general public ganoon na nga yung itsura. Sino ang may alam tungkol sa mga naganap, sino ang may alam kung sino ang mga kumanak nito. Kaya nagbukas nga ng portal, yung ICC Witness Appeals. Kung meron kang nalalaman tungkol sa mga nangyari noong panahon ni Duterte. Yun ang role. Mas lalaki yung role siyempre kapag nagsimula yung trial. Pero ngayon, abang-abang din kami. Opo. Totoo po naman, ma'am, na yung pong head prosecutor po sa kaso dito sa ICC ay nagtungo ng Pilipinas. Yan ang mahirap din i-confirm. Pero si Patu Bensouda, dahil nagkaroon naman ng confirmation din sa bahagi ng Philippine government, mukhang nakarating ng Pilipinas. Yung nauna. Pero si Karim Khan, ang huli niyang punta, kung hindi ako nagkakamali, ay noong CHR, si Chito Gascon, para mag-lecture daw itong si Karim Khan noon. Hindi pa siya prosecutor ng ICC. Opo. Pero kung may iba pa ba ng mga prosecutors or investigators na nakarating sa Pilipinas, pinakamainam kung ang magkukumpirma ay Philippine government. Kasi kung kami, hindi namin masisigurado ang kanilang security, which is the most important part. Opo. Sige po. So ma'am, dito po, sino po ang mga respondents dito? Hindi lang naman po ang dating Pangulong Duterte, di po ba? Yan na nga din yung tanong. Pwede bang isa lang? Pwede bang marami? Depende yan sa ICC kung ano na yung napagpasyahan nila. Pero kung ako sa kanila, ang nailatag na namin ay ang pinaka-responsable ay si Rodrigo Duterte. Katuwang niya si Ronald Bato de la Rosa sa pagpapatupad nitong tokhang, lalo na dun sa mga patayan sa police operation. Meron ding nagkaroon ng impormasyon o ebidensya na nga, lalo na dun sa Quadcom, lumabas na si Edilberto Leonardo na dating bahagi ng NAPOLCOM ay kasangkapan para dun sa reward system. At dito sa reward system, dito mo na pwedeng ipasok o dito mo mapipin down yung mga killings ng vigilante. Yung mga unknown perpetrators. Kasi may reward Kaya lumalaki yung itsura. May iba pang mga pangalang binigay, pero titingnan natin kung paano yung development nito. Isa pa palang pangalan ay yung kasunod ni Bato de la Rosa na Chief of Police. Matapos niya si Oscar Albayalde. Opo, pero on record, ma'am, sa ICC so far, ang respondents talaga officially ay si dating Pangulong Duterte, si Senator Bato de la Rosa. Silang dalawa lang. Ang hirap kasi sabing respondent dahil nandun pa tayo sa punto na inaalam kung sino yung mga may kasalanan. Yung nakaraang process, medyo makuti sila Hinahati nila yung preliminary examination ng nakaraan. Were there crimes against humanity committed? Ganon. Yes. The next stage is who are most responsible. Pero syempre, habang inaalam, meron bang nangyaring krimen, may mga pangalang lumutang. At 3 pangalan ang nababanggit kay Duterte, kay Bato, at kay Oscar Albayalde. Pero sabi ang hirap naman yan. Oo, nababanggit. Hanggang ngayon, wala pa kayo napapatunayan. Hindi nyo pa nga yan hinihiring sa hukuman. Diba? Dito pa lang, kasuhan nyo. Ano ba nangyayari? Bakit hindi nyo makasuhan? Kung meron man kayong ikakaso. Tapos meron pa kayong pa-ICC. Ice candy, baka meron.
Di ba? Kung alam nyo na mayroong pagkakamali at mayroong nagawang kaso, yung mga nababanggit nyo dyan sa korte, pwede nyo siyang ipatawag at magsimula na kayo ng preliminary investigation o iimbestiga. Wala ho, pati nga hukuman, hindi nga naniniwala na sa inyo. Kaya, ang hirap magpaliwanag pag talaga yung sinasabi mo ay, naku po. Naku. Talaga may target talaga, ano? Ang galing talaga. Ang galing! Oo. Uunahin yung nabanggit na pangalan, si Tatay Digong, si Senador Bato, at isasama pa. Wow naman. Matindi. Dapat masilip dito sa investigation na ito. Bago mo masabi, sa lahat ng mga responsable o may kasalanan, tama ba na simulan yung impeachment trial? Tama. Kaya, grabe talaga yung pananaw nito ni ate. Sorry ha. Kung ganyan ang pananaw mo, sa aming milyon-milyon naniniwala sa Duterte, ay hindi tama. Alam namin na pamumuliti ka lang. Lagi mo na sinasabi yun. Oo, hanggang ngayon hindi pa umuurong yung ICC nyo. Baka pag nalipas na ng mga 3 araw, 4 na linggo, wala na naman yung ICC na yan. Panibagong playbook na naman. Yung ka mga dapat pag-ukulan ng pansin dito, hindi ito mga ito. Natatawa na lang tayo, meron silang patutsada na itong rally na naganap, yung rally kahapon, binigyan ng kulay. Dapat daw imbestigahan kasi merong balita na nagkakabigayan, nagkakaroon ng lagay. Di umano. Pero eto, bakit ito siya na magpapaliwanag dito. Pero maganda dito mga kasama, dapat ito'y bigyan na aksyon kasi may perang involved na hawak kamay, inaabot Ano paliwanag dito? Di ba sabi nila bawal lang, kung ang merong isang tao na maghahain ng reklamo ngayon dyan sa COMELEC, sigurado, pag hindi inaksyonan na ito ni Mama, sigurado magkakampi yan. Pero kitang-kita sa video na ito kitang-kita sa video na ito na sigurado, ito ho ay pamimili na. Panoorin nyo. Ating balita, informasyon tungkol sa bagay na yan na allegedly. Wait lang. Ito, papasok natin May nakarating po sa ating balita, informasyon tungkol sa bagay na yan na allegedly para iboto na straight yung mga pumunta daw sa Hong Kong. Pero alam nyo, yan po ikinakailangan i-verify mabuti sapagkat mahirap, baka tayo makuryente. Baka yan fake news, napakahirap yung misinformation at saka disinformation sa kasalukuyan. Siyempre kapag ka namimigay ka ng ganung amount, ang sinasabi 200 Hong Kong dollars, hindi naman pwede makaligtas yun sa kaalaman ng lahat, lalo na yung mga hindi pumunta halimbawa doon. So tingnan natin kung ano ang katotohanan niyan. Pero again, at this point, ito ay raw information. Wala pa itong kredibilidad at sa kasalukuyan ito ay tinuturing pa rin natin na fake news. Pero pinapa-verify tama po? Yes po, tayo po nakikipag-communicate na sa ating konsulada sa Hong Kong upang makakuha din ng mga balita tungkol dyan sa bagay na yan. Kung meron sana na gustong lumantad at nagsabi na sila ay inoferan, binigyan, mas maganda po yan, mas mapapadali yung ating ginagawang pagsasaliksik tungkol sa bagay na yan. Yung isa, nagsasalita patungkol sa mga meron daw silang nabalitaan. Hindi pa raw kumpirmado, pero yung isa namimigay. Ayun, kumpirmado yun. Inaabot yung pera Tama. Oo. Kayo ho ang bahala, humusga. Kasi hindi pwedeng ganun-ganun lang yun. Yun ay maliwanag na labag sa rules ng COMELEC. COMELEC! Ano nangyari? Nakalusot na lang. Ganun-ganun na lang yun. Ito ipapasok natin Meron hong lumabas na balita. Si ate na magpapaliwanag kung ano ito. Ang pro Duterte ngayon. Wait. Ito. Maliwanag to. Dahil sa solid Duterte ang BARMM. Pinilit bilhin ng mga Marcos ang BARMM sa halagang 485 million para sa goal na 12-0 vote para sa senatorial slate ni BBM sa darating na eleksyon. Yung mga pro-Duterte ngayon sa BARMM na natitira, iniisa-isa nilang patayin or patahimikin.
So, ito ngayon ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Malala. Yan, ha? Binili, ha? 12-0 daw, di umano. Binili ng halagang ganun. Aba, hindi ho maniniwala. Kahit bayaran nyo pa yung mga yan, hindi na ho maniniwala ang taga Mindanao. Taga Mindanao, kayo na ho ang bahala, ha? Huwag ho kayong padalos-dalos. Alam nyo na nangyari sa Kabanang Bayan. Baka mamaya, umulit pa kayo. Wag. Oo. Gawin nating makatarungan yung botohan. At siyempre, alisin na natin yung mga dorobo ng bayan. Huwag nyo silang iboto. Ha? At doon naman sa mga namumuno na nagpabayad, di umano, at nabili, di umano, baka, oo, sa susunod wala na rin kayong boto. Oo, piliin na lang natin kung sino yung tama na pwedeng manungkulan. Diba? Mga kasama ha, hanggang sa muli, mamayang hapon abang-abang kayo sa ating daily. Oo, mamayang hapon may vlog po tayo. Bye-bye!